Anyway, ito na po ang DOJ mga kababayan. Yung head ng task force. Yes, our task force is doing that. Kakausap ko lang kanina yung head ng task force. Gumugulong na ang formal na investigasyon ng Department of Justice o DOJ laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan na, sasabihin na naman po mga kababayan ng mga DDS. Ano na? Sinisikil nyo masyado si dating Pangulong Duterte. Aba, umaamin eh. Kongreso, Senabe, umaamin na tumetegi siya eh. Sa Senado, ano sinabi? Binubuyo namin sila para manlaban sila. O, biruin mo yun. Diba? Tapos, mga kababayan, ang dagdag pa ho dito, yung si Garma. No? Meron pong reward system. Tapos, binalikan po natin yung mga interview nilang lahat. Si dating Pangulong Duterte, ang sabi, 3 milyon. Si Bungo, 500. Buhay, 1 million. Tegi, 2 million. Nanlaban. Di ba, connect ho, kailangan maimbestigahan niya. Nako po. Tuloy nga ho natin mga kababayan. Ayon kay Secretary Crispin Rimulya, sa pangunguna ito ng binuong task force upang imbestigahan ang umano extrajudicial killings o AJKs kaugnay ng war on drugs ng nakaraang administrasyon. Ang hakbang ng DOJ ay kasunod ng pagharap ni Duterte sa pagdinig ng Quadcom kung saan inamin ito na may mga pinatay umano siya. Dagdag Inamin na eh. Tapos sasabihin ng mga DDS, naku, ginigipit nyo lang si dating Pangulong Duterte. Ay, eto malupit, mga kababayan. No? Eto malupit. Yung mga comment ng mga DDS. Kahit anong mangyari, Duterte pa din kami. Kahit anong mangyari, DDS pa din kami. Sabi ko, alam namin. No? Kaya nga ganyan kayo eh. No? Kahit nakitang-kita, rinig na rinig. Di ba? Na talagang lumabag sa karapatang pantao ang dating Pangulo. Doon pa din sila. Bakit to? Duterte kasi apelido eh. Tanungin mo kung bakit wala. Duterte pa din kasi. Ganun pa din. Di ba? Yun lang po ang paliwanag nila. Kasi Duterte. Kasi si Tatay Digong yan. Hindi man lang nila laliman. Mga kababayan, yung bakit ayaw mo na, Mark, na sumuporta sa dating Pangulong Duterte? Kasi nga, nakita natin, nalaman natin na yung laban kontra droga nila naging marahas masyado. No? Nalaman natin na may mga reward system pa, tapos mukhang sa mga tax pa natin ang galing. Yung sa West Philippine Sea, napabayaan din ho. Madami ho, mga kababayan, na dahilan. Di ba? Pero pag tinanong mo sila, bakit ikaw nakasuporta ka pa din sa kabila nung napakaraming nabubunyag na? Wala! Basta Duterte pa din. Kahit anong mangyari, Duterte pa din. Sabay sigawan na, Duterte! Duterte! Maggaganyanan na ho yung mga yan, mga boss. Tuloy natin. ni Rimulya, tinitingnan nila ang paglabag sa International Humanitarian Law o Republic Act 9851 sa kanilang investigasyon. Magsasampa umano sila ng hiwalay na kaso dito sa Pilipinas. Well, we want the charges to be separate from each other. Ayan ha, mga kababayan. Kumbaga, nabuo lang naman to, naumpisahan lang naman po to, simula po nung narinig mismo sa bibig ng dating Pangulong Duterte yung mga pag-amin na yun. Kaya wag niyo lang sasabihin na sinisikil nyo ang dating Pangulong Duterte. Si dating Pangulong Duterte na mismo ang nagsabi. Di ba? Yari kayo. We charge here, and what the ICC charges have to be possible. Do not overlap. Samantala, sabi naman nung ko dyan, si Jordan G, sabi ni Jordan G. Si Stickman na naman. Ito po ang nagpahamak kay dating Pangulong Duterte, mga boss eh. Sabi ni Jasmine, Leia, Jaime, 240 likes. Sana ma-shoutout na ako, Boss Mark. Watching from Hong Kong. Bakit ho, mga kababayan, na si Panelo yung nagpahamak? Aba naman, kinancel na nga ng Kongreso. Humirit pa na pupunta daw po sila. Narinig lang, nalaman nila na cancel na. Ayun, nagyabang si Panelo. Pupunta kami!
cancel na nga, pupunta kayo. Pinatulan ho, mga kababayan, ng Kongreso. Pinatulan ho ng Quadcom, mga bossing. O ayun, iyakan ho sila. Ngal-ngalan po sila. Pinagtulong-tulungan ng dating Pangulong Duterte doon sa Congress. Natural po, lahat po yan magtatanong. No? Hindi po kagaya nung sa Senate, minanduhan nyo ng minanduhan. No? Kayo, sinigurado ninyo na kayo ang magpapatakbo ng question and answer doon. Diba? Sa Senate, sa Kongreso, hindi uubra yun. Diba? Kung makita nyo ho, mga kababayan, yung senaryo ni Congresswoman Jinx Luistro at dating Pangulong Duterte, merong mga cheche-boreche na mga sagot ang dating Pangulo. Si Congresswoman, wala lang, tuloy lang. Rekta tayo doon sa mismong topic natin at pinag-uusapan natin. Kapag hindi sinagot, di tanong ulit ng kasunod, ganun lang. Ano ba sasabihin nito si Panelo? Ba't nandito? Ni Attorney Salvador Panelo, dating Chief Presidential Legal Counsel, kung may ebidensya anya, bakit hindi? Why don't they just file the case if they have the evidence? They are just engaged in relentless propaganda against him to besmirch his reputation. Hindi na lang isang paang kaso. Ito umano ay walang katapusang propaganda laban sa dating Pangulo para sirain mismo sa bibig ni dating Pangulong Duterte na nanggaling din yun di ba? ang reputasyon nito. Sa tala ng pamahalaan, nasa 6,200 ang namatay sa war on drugs. Pero ayon sa human rights groups, aabot ito ng 30,000. Yan ang sinasabi ho natin, mga kababayan. Bakit bumaklas ng suporta si Mark Ramos sa mga Duterte? Dahil ho dyan sa mga yan. At maririnig mo pa mga kababayan, may 3 taong gulang, may 17 taong gulang na hindi naman talaga nagtutulak, hindi naman talaga gumagamit, pero nadamay po. Meron pang pinapakita na kinordonan nila yung lugar doon sa mismong CCTV. Kinordonan nila yung lugar, pinaalis yung mga tao. Ilan sila? 3 o 4 na pulis. Magulat ka na lang, biglang bumulagta pa yung nandoon, yung gusto nilang arestuhin. Samantalang ikaw ba makakaisip ka, 4-5 pulis nandyan, tapos ikaw mag-isa ka lang, manlalabang ka pa nun. Di alam mo na sa sarili mo na may kalalagyan ka. Ay nako mga boss. Duterte pa more. No? Sabi ni Jasmine Lea, salamat. Shiro Kansaki, hello Manong Mark Rivera. Abar Kanghel. Hi Sir Mark, mukha kang teenager sa haircut mo. Actually, hindi pa ako nakakapagpagupit, no? Eto yata Biyernes yata yung appointment namin nung anak ko. At yung yung shout out doon sa naggugupit sa akin. Diyan sa Pilipinas, ang ginugupitan niya si Robin Padilla. Shout out kay Bruno. O yan. Dito, ako na lang ang ginugupitan niya. Anyway, mga boss, Chief Amo, sir. No? Natapos na naman po ang isang live stream natin, mga kababayan. Ilang kayo dyan? 600 viewers. Baka naman, bago kayo lumabas, pakipindot yung like, yung subscribe, and share sa ating live. No? Ma'am Opel, Kiss Jambon, shout out po sa inyo. Muli po, mga kababayan, mga boss, Chief Amo, sir, maraming salamat and God bless po sa ating lahat.